Ako si Maria at ito ang aking kwento. Nang na-realize ni Ira na parang mali ang naging tanong na sa anak, agad na sanang babawiin yon. Hayaan mo na. But Arcos already opened his mouth to answer her. Tita Amelia is nice, but you are, Mama. I don't need to choose between you and her because it's always you. Mama, you're my mama, my supergirl. Unti-unting gumapang ang ngiti sa labi ni Ira. Oh, ang sweet ng baby ko. Kahit matagal akong nawala sa tabi mo, anak. But you're busy, that's why. I understand you, Mama. Tito Caleb already explained it to me. Sabi niya, you're busy saving people, so I need to understand you. It's okay, Mama. Dada is good to me and is taking care of me. Paulit-ulit na hinaplos ni Ira ang buhok ni Arcos at sinuklay yon. Thank you for understanding me, Arcos. Mama loves you so much. I really, really do. Niyakap niyang muli ang anak at hinalikan ng noon ito. Isang buong araw ang ginugol ni Ira. Nakasama si Arcos at nung iuwi na ito ni Caleb, halos ayaw ibigay ni Ira ang anak. Kulang na kulang para sa kanyang oras na kasama to, ngunit alam niya kailangan nang bumalik ito sa ama. Walang alam si Dark na may contact siya sa anak nila at ayaw niya munang ipaalam to sa lalaki. Lalo pat masama pa ang loob niya kay Dark. Gusto niya munang palipasin ang sama ng loob pero hindi siya susuko. Babawi niya to at kahit makaharap niya pa si Amelia, hindi siya susuko. She's the legal wife, okay? She won't back down just because that other woman is fierce. Hindi siya papatalo. Para saan pa lahat ng paghihirap niya kung ipapaubayan niya lang sa iba ang mag-ama niya? She will give up if Dark does not love her pero ramdam niya na nasa loob pa rin ito ang Dark na minahal niya at naniniwala siya sa sarili niya. I will bring Arcos to his father. Tomorrow meet me at the ancestral home. Napatingin si Ira sa sinabi ni Caleb. Ancestral home? Anong ibig nitong sabihin? I need to go there? Bakit? Don't tell me. A confirmation nod is what she got from Caleb. Yes, they already found out you're here. Nablangko ang utak ni Ira. Hindi niya pa alam paano ipapaliwanag ang sarili sa pamilya. Pero sa huli, buntong hininga na lang ginawa ni Ira. Okay, expect me there. Bring them with you too. Lola wants to meet your husband, Caleb said pertaining to Darius. Sininghala ni Ira ang pinsan na tumaas ang sulok ng labi nito. Umalis din si Caleb bitbit ang anak niya at habang papalayo, kumakaway pa rin sa kanya si Arcos habang malaki ang ngiti sa labi. Bye-bye, Mama. I love you. I'll see you again, Arcos. I love you too. Kumaway din si Ira at tinanaw ang sasakyan kung sandulan si Caleb hanggang sa mawala sa paningin niya yon. Nagpakawala siya ng hininga at tumalikod na para pumasok sa loob. Nakita niya si Darius at Hezekiah na parang parehong nasa may pintuan at mukhang hinihintay siya. So, that's your son? He's cute. Kamukha mo siya kapag nakangiti. And he smiles a lot. Komento ni Darius. Diba, Hez? That kid looks like Ira when he smiles. Tumango si Hezekiah kaya't napangiti si Ira. Ngunit nawala ang ngiting yon nang maalala ang bini ni Caleb. Darius, Hez, both of you need to go with me. My family wants to meet the three of you. Parehong napalingon ang dalawa sa kanya at bakas ang nerbiyos na makikita sa mga mata nila. Kinabukasan, dumating si Ira kasamang tatlo na sila Hezekiah, Darius at Celestina. Nasa may tarangkahan sila ng malaking mansyon ng mga Legaspi at makailang ulit na humugot ng hininga si Ira bago lumapit sa intercom. Nag-flash ng pupils niya roon at nagpasok din ng code na tanging sila lamang ng mga Legaspi ang nakakaalam. This is your house, Ira? This is kinda cool. Nilibot ni Darius ang tingin ang buong kalupaan kung saan nakatayo ang Legaspi Mansion at kitang pagkamangha sa mukha nito, lalo't puro green plants and trees ang makikita doon. Mahilig sa halaman si Darius kaya parang langit siguro ang tingin nito sa lugar kung saan sila ngayon. Narito na kayo. Sabay-sabay silang napalingon sa direksyon ng taong nagsalita at nakita nila na nakatayo sa bungad ng main door si Don Constantine. May hawak na tungtungkod pero di nakabawas yon sa aura nito na parang makapangyarihang tao. Lolo, mahinang tawag niya. Umingos ang matanda ngunit hindi naman ramdam ni Ira na may galit ito sa kanya. Ira smiled and walked towards the old man. Yayakapin siya nito at hindi umiwas ang lolo kaya tuloy na niyang niyakap ito. I miss you, Lolo.
He hummed, but that made her smile even more. Lolo, wag ka nang magtampo, please. I'm back na, hindi na ako aalis. Bumitiw rin sa yakap si Ira para matingnan ng matanda. Iniwan mo pa rin si Arcos, Cristel. Nagtatampo ko dahil nagawa mong tiisin ang anak mo. Nabura ang ngiti sa labi ni Ira. Lolo, you're back and also didn't bother to tell us? Gumagaya ka ba sa ina mo na kinalimutan na ako? Hanggang ngayon wala akong balita sa kanya. Tinakwil man ng anak, mahal pa rin ni Don Constantine ang anak nito at ayaw mang aminin, hinintay lang nitong magpakumbaba ang anak para ibigay nito ang pagpapatawad. Ngunit matagal na panahon ang lumipas at hanggang ngayon hindi pa rin to bumabalik. About her, Lolo, she and her husband helped me a lot. Kung hindi dahil sa kanila, baka wala kami ni Darius dito. Natigilan ang lolo sa narinig at sumeryoso ang mukha nito. What do you mean, Cristel? Are you talking about your biological parents? Lumunok si Ira at inihanda na ang sarili para ipariwanag ang mga bagay na isinakripisyo ng mga magulang para sa kanila ni Zoren. Lolo, may dahilan ng ina ko kung bakit niya ako iniwan dito sa Pilipinas mag-isa at nagkunwari na parang ayaw nila sa akin. Pinapasok sila ni Don Constantine sa loob ng mansyon at agad halata na hindi ito makapaghintay sa mga isisiwalat na kwento ni Ira. Don Constantine lightly welcomed Darius and his people, but he did not put his attention on them. Kay Ira ang atensyon nito. Inaya agad ni Don Constantine sa study area si Ira at sumunod din ang mga anak nito na tiyuhin ni Ira. Cristel, tell us what you know. Baka sang kaseryosohan sa mukha ng lolo ni Ira, kaya doon na rin ni Ira sinimula na sabihin ang kaunting nalalaman. Lolo, you and the people in HQ are aware that the Alejandro clan has ties with people who do illegal businesses, right? Alam nyo rin na miyembro ng RLS ang Alejandro clan, pero sila ang kilala habang tago at lihim ang mga pamilya at member ng RLS. Kaya't sobra kayong disappointed na magpakasal si Mama kay Sebastian na ama ko dahil siyang tagapagmana ng Alejandro clan. Tama ba? My mom was an ace agent in her time. Tama po ba ako? Kaya itinakwil niya siya dahil pinili niya ng kakampi sa laban. Hindi nakasalita si Don Constantine, ngunit kita sa mukha nito na naaalala nito ang nakaraan. That's part of her plan, to bring down the RLS, Lolo. Nalaki ang mga mata ng taong naroon bukod kay Cyrus na ama ni Caleb. May hula na to sa mga ginawa ng kapatid, ngunit kumpirmasyon lamang ang kulang dito. What do you mean? Binasa muna ni Ira ang nanunuyong mga labi. My mother is really in love with Sebastian, Lolo, and Sebastian, my father, is also against the actions of his family. May plano sila na sirain ang Alejandro clan at ang RLS mula sa loob, ngunit nabuntis si Mama at ako yon. Doon din nila nalaman na mula sa main family ng Alejandro, kukuha ang anak ng babae at ipagkakasundo sa anak ng mga Fontanilla na siyang leader ng RLS dahil yun daw ang lumalabas mula sa pantas na meron sila. Kung magkakasundo daw ang dalawang pamilya, mas magiging mayaman at makapangyarihan ang RLS. Kaya't nagbabantay sila sa pagbubuntis ni Mama dahil inaasahan nila na babae at lalaki naman mula sa Fontanilla. Ang mga batang ipapanganak noon. My parents prayed for a son, but I came out as a girl. Mas lalo pang napatunayan ng prophecy na sinasabi nila dahil sabay kaming pinanganak ni Darius. Eksaktong oras, eksaktong araw, eksaktong taon. Kunot ng noon ng pamilya ni Ira habang pinakikinggan ang paliwanag niya. Doon nalaman ni Mama na sa bawat miyembro ng pamilya ng RLS ay mamimili ng pamilyang pinagmulan ng babaeng asawa ng susunod na leader ng RLS. Ang Fontanilla kilala na puro lalaki lang nagiging anak sa bawat generation at yun na ang practice na noon para mapanatili ang kapayapaan at pagkakasundo ng bawat pamilya. That's a common practice even in monarchy. Komento ng isa sa tito ni Ira. Pero yun lang alam ng mga tao sa surface. Ang mapipiling babae ng pamilya aalagaan mismo ng Fontanilla clan mula nung sanggol pa lang ito para bata pa lang alam na kung saan susunod pag gusto. The child bride is to be abide by any rules or they will get punished by the council. Sa unang araw din ng kasal ng panibagong leader at ng asawa nito, manonood ang konseho sa honeymoon ng mag-asawa para masiguradong naisakatuparan ang pag-iisang dibdib ng leader ng RLS at asawa nito.
They will put the couple in a strange room in the viewing area, and they will watch as they did the deed. They will make sure that the wife of the leader will conceive the next heir. Pagkatapos naman na magkaanak ng lalaki sa asawa ng leader, saka pagpapasapasahan ng miyembro ng council ang asawa ng leader. What? Halos mahampa si Don Constantine sa mesa dahil sa narinig. Anong kababuyan yan? Ayaw na sana ni Ira na ituloy pa ang sasabihin, ngunit kailangan. Mabigat sa loob na ilihim to dahil nung nalaman niya ang practice na ginagawa ng RLS, diring-diri siya. Maraming biktimang organisasyon na iyon, kaya't dapat lang na nasira na ito. After giving birth to the heir, nawawalan ng kwenta ng babaeng asawa ang leader ng RLS at dahil doon, ginagawa siyang regalo ng leader sa mga matataas na kasapi ng RLS. It is to maintain peace and also to gain favor from the higher-up members. Walang mali na makita ang mga nagiging asawa ng leader dahil bata pa nga lang sila, brainwash na sila. Ang alam niya tama lahat ng ginagawa ng leader at kailangan lang na sumunod sila. Darius' mother is like that. Lumaki si Darius na hindi kapiling ang nanay niya, pero dahil Filipino siya, ang nursemaid niya, na maraming alam sa RLS, sinabi nito ang totoo kay Darius kaya't lumaki siya na hindi baluktot ang ugali. He hates everything about his family. Matagal na namayani ang katahimikan sa loob ng kwartong yon bago binasag ni Cyrus ang mabigat na atmosphere. Kaya ba dinala ka rito ng mama mo at pinilit umakto na nawala ka nang bumalik siya ng Spain? Is your father also aware of our plan? Tumango si Ira. Anak ni Papa Sebastian si Hailey pero IVF baby si Hailey. Aware din si Mama tungkol doon kaya tinotolerate daw nila si Hailey. Si Hailey ang pinalit sa akin para sa pwesto bilang magiging asawa ni Darius, pero nakita pa rin ako ng ama ni Papa Sebastian kaya dinala ako sa Spain ng sapilitan Zoren. Zoren was also conceived when they were pressured to have a baby girl again. Pinilit din nila na paanakin si Mama sa araw kung kailan ang birthday namin ni Darius. They were relieved when they got a son. Akala nila nakalusot na nung pinanganak na si Zoren, pero patuloy pa rin ang paghahanap sa akin dahil nawawala ako at hindi papatay. Habang lumilipas sa mga taon, patuloy pa rin si Papa at si Mama Sebastian na nag-iipon ng mga ebidensya para mapabagsak lahat ng tao na sangkot sa gulo at nagawa na po namin, Lolo. Nasira na ang RLS. That's fucked up. Puro gago ang tao sa organisasyon na yon. How could they do that? Ani Tito Carson? How's Loris? Where's your mother, Cristel? Kung sira na nga ang RLS, bakit di mo kasama ang ina mo sa pagbabalik mo? Bakit hindi siya humingi ng tulong sa amin? Parehong-pareho kayo ng anak kong yon. Parehong matigas ang ulo. Lolo, nasa safe place po si Mama at Papa dahil may ilang mga taong hinahanap ang Interpol na sangkot sa RLS. Malaki ang ambag nila sa pagbagsak ng RLS, kaya mapanganib kung lilitaw kaagad sila. Where are they, Cristel? Matigas sa tanong ni Don Constantine. Napabuntong hininga si Ira. They were with the FBI, Lolo. Nang marinig iyon, hinanap ni Don Constantine si Cyrus at inutusan. We have ties with the FBI, Cyrus. Call them and ask for your sister. Tamango si Cyrus at si Ira na nasa gilid ay naalala ang nangyari dati. May sama siya ng loob sa totoong mga magulang, ngunit nung nalaman niya ang totoo, nawala iyon. Hindi man close sa kanila, masasabi na maayos ang relasyon niya sa dalawa because in the end, they are her parents. Maaring sa iba, mali ang gawin nila, pero hindi aalma doon si Ira. They protected her in their own way. That's the important part. Matapos ang halos 2 oras na pananatili nila sa study room, lumabas din sila. Agad sumunod kay Don Constantine si Cyrus kaya't nawala na ito habang ang dalawang tiyuhin ni Ira kasabay nila na lumabas ng kwarto. Nakaalalay si Ira sa lolo niya at ngayon ay gusto na nga nitong makilala si Darius. Halata na may reservations pa rin ang matanda kay Darius at kahit nasabi na ni Ira na mabait at mabuting tao si Darius, parang pangit pa rin ang impresyon ng lolo niya sa lalaki. Did he really treat you well when you're in Spain? Hindi kanya pinagbuhatan ng kamay o kaya naman pinagtangkaan ng kung ano? Agad na umiling si Ira. Lolo, mabait siya sa akin. Maswerte na lang talaga ako na siya ang future leader sana ng RLS dahil mabuti siyang tao. Kung katulad siya ng ama niya, miserable siguro ko. Don Constantine snorted but didn't say a word.
Tumuloy sila sa malawak na living room kung saan naghihintay si Darius at Hezekiah na buhat-buhat si Celestina. Nang makita ni Darius at Hezekiah si Ira, napatayo ang dalawa habang si Celestina naman umamba ng yakap kay Ira. "Mama, hug!" Napako ang tingin ni Don Constantine kay Celestina. "Who is this little girl? Is she your daughter? May anak ka bago ka umalis, Cristel?" Umiling si Darius at ito ang sumagot sa tanong ni Don Constantine. "She's my daughter, sir. Rin is the one who's been taking care of her and that's why she calls her mama." "So, she's not your daughter?" Baling ni Don Constantine kay Ira. Umiling si Ira. "Pero tinuturing ko siyang anak, Lolo." Napailing na lamang ang Don at tumuloy na sila na umupo sa mahabang table. Don Constantine scrutinized Darius with his probing gaze and Darius visibly swallowed his nervousness. "What's your plan with your life after destroying the organization your family built from generation to generation? May bala ka bang muli na mabuo ang samahan?" Agad na umiling si Darius. "I don't have a plan like that, sir. Gusto ko lang mamuhay ng tahimik kasama ng mga anak ko dahil maganda ang Pilipinas at sa tingin ko, mas tahimik kung dito kami mananatili. Dito ang gusto kong lugar kung saan palalakihin si Celestina. After finding my daughter's mother, I will reside here." Hindi na napansin ni Darius na natigilan si Hezekiah na nasa tabi nito. Ngunit si Ira napansin yon. "You're not in love with my precious granddaughter?" Nalaki ang mga mata ni Ira sa naging tanong ng lolo. "Lolo!" Agad naman na umiling si Darius. "Kaibigan lang turing ko kay Ira, sir. She's a good friend of mine and I'm not in love with her." Matagal na tumitig si Don Constantine kay Darius at kita nito ang malinaw na mga mata ni Darius. Walang mababakas na pagsisinungaling. "It's good to know that. Do you want to be an agent?" Nanlaki ang mga mata ng taong naroon. Kahit si Ira hindi na paghandaan na ganon ang sasabihin ng lolo niya kay Darius. "Lolo?" Nanatili ang mga mata ni Don Constantine kay Darius at tumipat yon kay Hezekiah. "You two, you can come if you want. You two are welcome to the family." Umawang ang bibig ni Darius at Hezekiah sa naging salita ng Don. "Lolo, why did you offer Darius a position as an agent?" Nagtatakang tanong ni Archer na isa sa mga apo ng Don sa pangatlong anak nito na si Carson. "I want to make sure he's really genuine. If he is at the HQ, we can guard against him. But if he's really good as Cristel says, then the HQ will do everything to protect them as I can foresee that the RLS organization is not destroyed yet." Hindi ganon kadaling mapabagsak ang isang organisasyon na matagal nang tinatag. "Sigurado ako namang nakakataas na miyembro ay gumagawa ng paraan para itayo muli ang samahan nila at hindi na dapat pang mangyari yon." Don Constantine may be old but his mind is still sharp. Bumaba man to sa pwesto bilang leader ng HQ, updated pa rin to sa mga nangyayari, lalo na kung tungkol sa HQ. "Then, we will listen to you, Grandpa." 1 week had passed and they vacated the house Caleb lent to them. Dahil gusto ni Don Constantine na naroon si Ira sa tabi nito, lumapit sila sa ancestral home habang si Darius at Hezekiah ay sa HQ naninirahan dahil bawat agent may sariling unit na binibigay ang HQ. Celestina is still with Ira. Masanay kasi ang bata kay Ira. Ngayon, naglalaro si Ira at Celestina sa may garden. May nakalatag na mat sa ilalim ng malaking puno na naroon. Si Dahu na tiger ay nakawala at nakatanaw kay Ira at Celestina. Celestina tried to play with Dahu but Dahu didn't seem to care about the little girl. Sinulyapan lang ni Dahu sa Celestina at umikot to patalikod bago naghanap ng komportableng pwesto at ipinikit ang mga mata. "Celestina, Celestina, let's just play with flowers. Tara, baby." Nang mapansin ni Celestina na ayaw nitong pansinin ni Dahu, tumayo ito at gamit ang maliliit na paa, tumakbo sa direksyon ni Ira. Ira smiled at the little girl and wiped her sweaty forehead. Nasa ganoon silang tagpo nang may marinig na sigaw si Ira at napatingin siya sa pinanggalingan ng boses. "I'm here! Hello, Mama! I miss you!" Tumatakbong Arcos ang agad na nadapuan ng tingin ni Ira na nagpangiti sa kanya. Napatayo siya at sinilubong si Arcos para yakapin at halikan ang pisngi ng anak. "I miss you too, baby ko. Ang bango naman ng baby Arcos ko." Arcos giggled and he hugged Ira.
Ngiti-ngiti si Ira ngunit unti-unting nawala iyon at naglaho nung napansin niya na may tao sa gilid na nakatingin sa kanya. Si Dark. "No, Mama. Mama mine. This is Celestina. Celestina's mama?" "No, Mama you." Nang makita na Celestina na may bata, na biglang binuhat si Ira at halikan. Napalapit to sa direksyon ni Ira at hinahatak ang binti ni Arcos para pababain to sa pagkakabuhat ni Ira. "Celestina," marahang sita ni Ira. "Mama, who is she?" tanong ni Arcos. Halatang curious itong tingnan si Celestina. "This is my mama," ani Celestina at niyakap ang dalawang braso sa hita ni Ira. Napaawang ang bibig ni Ira at napasulyap kay Dark dahil titig na titig to kay Celestina, madilim ang ekspresyon.